Super Typhoon Inday pero pinalalakas itong habagat na humagupit sa ilang bahagi. Update sa Super Typhoon Inday. Typhoon Inday maintains its strength as it moves westward over the Philippine Sea east of North. Update on Typhoon Inday from ABS. Sa mundong puno ng mga katanungan, hindi lahat ng sagot ay nasa ibabaw lamang. Sa bawat kaganapan, bawat misteryo at bawat impormasyong nakapaligid sa atin, laging mas may malalim na kwentong dapat nating maunawaan. Ang layunin ko dito ay hindi lang maghatid ng balita, kundi magbigay ng sapat na kaalaman para mas lumawak ang ating pananaw sa mga bagay na madalas nating makaligtaan. Ako si John at welcome sa John DTV, ang channel na kung saan ang karunungan ay nagsisimula sa tamang pagsusuri. Alam kong handa na kayong lahat, kaya tara, simulan na natin. Hindi na bago sa atin ang ganitong sitwasyon. Taon-taon halos nakasanayan na nating mga Pilipino ang pagdating ng mga bagyo. Alam nating lahat na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at matatagpuan sa gitna ng Typhoon Belt. Kaya normal na bahagi na ito ng ating buhay. Sa bawat pag-anunsyo ng pag-asa ng paparating na bagyo, parang routine na lang ang paghahanda, ang pag-check ng mga yero, pagtatali ng mga gamit at pag-abang ng anunsyo ng klase. Pero Diyos ko naman, huwag tayong maging kampante. Sa kasalukuyan nga pala mga kaibigan ay mayroon tayong umiiral na super typhoon sa loob mismo ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ito basta-bastang weather disturbance. Ito ay isang napakalakas na sistem na nagbabanta sa ating seguridad. Alam nating lahat na si Super Typhoon Inday ay narito pa sa loob ng ating teritoryo. Bagamat may mga ulat na nagkaroon ng bahagyang paghina sa intensity ng system, ang katotohanan ay nananatili itong isang banta na dapat seryosohin. Ang pagkakaroon ng Super Typhoon sa loob ng ating teritoryo ay hindi isang biro. Kahit sabihin pa nating humina na ito sa ilang aspeto o bahagyang nabawasan ng lakas ng hangin, ang taglay nitong lakas at laki ng sirkulasyon ay sapat na para magdulot ng malawakang pinsala sa ating infrastruktura at agrikultura. Huwag tayo magpadala sa maling akala na dahil humina ay ligtas na tayo. Ang panganib ay nananatili hanggat ang bagyo ay nasa loob ng ating jurisdiksyon at patuloy na humihila ng hangin mula sa paligid. Pag-usapan natin ng mga facts. Ang pinaka-importante nating dapat intindihin dito ay ang konsepto ng monsoon surge. Kapag ang isang malakas na weather system tulad ni Inday ay gumagalaw sa hilagang bahagi ng ating bansa, nagsisilbi itong higanting vacuum o hilahan. Hinihila nito ang hanging habagat mula sa timog kanluran na punong-puno ng moisture galing sa dagat. Dito pumapasok ang peligro. Kahit lumalayo na si Inday patungong Japan o China, ang buntot ng bagyo ay patuloy na magdadala ng ulan sa buong Luzon. Ang Calabar Zone, Metro Manila at Mimaropa ang inaasahang tatamaan ng pinakamalakas na bugso ng ulan mula Biyernes hanggang Linggo. Hindi ito yung ulan na titigil pagkalipas ng isang oras. Ito ay sustained rainfall sa mga technical na termino. Ito ang ulan na kayang mag-saturate ng lupa sa loob lamang ng ilang oras na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng level ng tubig sa mga estero at ilog. Bakit nga ba natin ito binibigyang diin? Dahil ang baha ay hindi lamang tubig na tumataas sa kalsada. Ito ay isang proseso na nagdadala ng dumi, sakit at panganib sa ating mga tahanan. Ang ating mga drainage system na madalas ay barado ay hindi kakayanin ng volume ng ulan na dala ng habagat na pinalakas ni Super Typhoon Inday. Sa ganitong panahon, ang pinakamahalagang gawin ay ang paghahanda sa loob ng tahanan na lampas sa karaniwang diskarte. Huwag tayong mag-panic buying na nagre-resulta sa pagkaubos ng stock sa grocery store. Sa halip maging sistematiko, ang pagiging sanay sa bagyo ay hindi dapat maging rason para maging bara-bara sa paghahanda. Gamitin ang teknolohiya para maging epesyente. Ngayon, pwedeng magpagawa ng customized emergency
Go bag list sa AI. I-input mo lang kung ilang tao ang kasama mo sa bahay, kung may bata ba, may maintenance na gamot, o may mga alaga ka. Ang AI ang maglilista ng tamang dami ng tubig, pagkain at first aid supplies na kailangan nyo base sa inyong sitwasyon. Maging proactive, hindi reactive. Bukod pa rito, suriin natin ang ating mga electrical system. Sa mga ganitong panahon, ang short circuit ang isa sa mga pangunahing sanhi ng sunog. Siguraduhin ang mga main switch ay nasa tuyong lugar. At kung may mga lumang cable na exposed ay ipaayos o takpan na ito habang hindi pa bumubuhos ang ulan. Ang paghahanda hindi lang tungkol sa pagtatago ng pagkain. Ito ay tungkol sa pagsisiguro ng ating tahanan ay mananatiling ligtas kahit pa sa gitna ng malalakas na bagyo. Siguraduhin din ang inyong mga gamit sa loob ng bahay ay protektado sa mas mataas na antas, lalong-lalo na kung kayo ay nasa mabababang mga lugar. Iangat ang mga appliances at importanteng dokumento sa mas mataas na level. Ang pagbaha ay madalas na hindi inaasahan, kaya ang pagiging handa bago pa man dumating ang malakas na ulan ang siyang magliligtas sa inyo. Tandaan, hindi na sapat na sanay lang tayo. Kailangan nating maging matalino sa pagdedesisyon dahil ang bawat bagyong dumadaan ay may kanya-kanyang katangian at panganib. Ang bagyong Inday ay paalala na sa gitna ng teknolohiya at modernisasyon, kontrolado pa rin ang kalikasan ng ating mga plano. Pero ang pagiging handa ay kontrolado natin. Kaya naman ang layunin natin dito sa ating channel ay hindi lamang makagawa ng magagandang content, kundi makapagbigay ng value at seguridad sa mga manonood dito sa pamamagitan ng tamang pagsusuri at hindi lang basta sunod sa nakagawian. Huwag tayong maging kampante dahil lamang sa mga nakikita nating balita na humihina na daw ang bagyo. Ang panahon ay pabago-bago at ang ating kalikasan ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at matalino. Manatiling alerto sa mga susunod na buletin ng pag-asa. Huwag magpakampante sa mga chismis sa social media dahil mas mabilis kumalat ang maling balita kaysa sa totoong ulat. Ang impormasyon ay sandata, kaya gamitin natin ito ng tama para sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Dito nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Ngunit ang paghahanap sa katotohanan at karunungan ay hindi dapat tumitigil. Sana ay nakatulong ang episode na ito para mas maging malinaw ang iyong pag-unawa sa ating paksa. Kung may natutunan ka o kung may opinion kang nais ibahagi, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba dahil mahalaga sa akin ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan mo ang ating pag-uusap, i-click ang like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na talakayan. Ako si John, ito ang John D. TV. Manatiling mapanuri at patuloy tayong matuto hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. John D. TV hanggang sa muli nating pagkikita.